Quadruplets for the Attorney. Written by Edwin Gord. Revised and rearranged by Amihan. Excuse me, miss. Nasa loob po ba ng office si Lorenzo Sebastian? Tanong ng isang paslit na babae sa babaeng nasa desk sa lobby ng isang sikat na law firm. Bata, anong ginagawa niyo dito? Bawal kayo dito. Private building to. Paano kayo nakapasok? Sagot ng babae na takang-taka habang tinitingnan ng apat na bata sa labas ng desk nito. Medyo mataas ang desk kaya nakatingkayad ang mga paslit. Dumaan po kami sa pinto. Abat, piloso pong bata to ah. Miss, nagtatanong kami kung nasa loob ba si Lorenzo Sebastian. Pakisagot naman po kami. Sabi naman ng isa pang batang lalaki na mukhang yamot na. Mr. Sebastian is busy. May trabaho siya. Sino ba kayo? Paano niyo nalusutan ng guard sa entrance? Nag-CR po siya. At anak po kami ni Mr. Sebastian. Kaya kailangan namin siyang makausap. Anak? Single pa si Sir ah. Nasaan bang nanay niyo at pinabayaan kayong pumunta dito? Ako po si Marikit. Sagot ng batang babae na unang nagtanong kanina sa babae. Ito naman po mga kapatid ko, si Mariposa, Malakas at Makisig. Quadruplets po kami. Ang cute naman ng names niyo. Papasukin mo na lang kasi kami, miss. Anak nga kami ni attorney. Naiinis ng singit naman ni Malakas. Teka lang, tatawagan ko muna si Sir Lorenzo. Baka ako pang mapagalitan eh. Dinampot nga ng babae ang telepono at may tinawagan. Hello sir, may apat na bata pong nandito sa may lobby. Ang kukulit po eh. Ang sabi nila mga anak niya raw po sila. Tila pagsusumbong ng babae sa kausap sa kabilang linya. Okay po. Sige po sir. Ibinaba ng babae ang telepono at tiningnan ng mga bata. Pumasok na raw kayo sa loob ng office ni Sir Lorenzo. Mabuti't mabait si attorney, pinapasok kayo. Pasukin niyo lang ang pinto na yan sa dulo ng hallway sa kanan at yun ang CEO office niya. Turo ng babae sa direksyon ng opisina ni Lorenzo. Salamat po. At saka dapat yan lang talaga kaming papasukin dahil mga anak niyo kami. May pagkasupladang sabi naman ni Mariposa. Mariposa, ayusin mo nga yung ugali mo. Hindi tayo pinalaki ni mamay na ganyan. Saway ni Malakas sa kapatid. Sorry po. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Kailangan makausap agad natin si Papay para matulungan natin si mamay na makalabas ng presinto. Sabi naman ni Makisig. Sabay na nga pumasok ang apat na bata sa loob ng opisina ni Attorney Lorenzo Sebastian. Samantala, kumunot naman ang noon ni Lorenzo dahil sa sinabi ng kanyang sekretary sa telepono. Paano ako magkakaroon ng anak? 7 taon na akong walang kasintahan. Nasabi niya sa sarili. Nahinto siya sa pag-iisip nang may pumasok sa kanyang opisina. Kumunot ang noo niya nang makita ang apat na bata. Bigla na lamang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makita ang mga ito. Hello po Mr. Lorenzo Sebastian. Kami nga po pala mga anak niyo. Ako po si Malakas, ito si Makisig, at si Marikit ang nasa kaliwa, at nasa kanan naman si Mariposa. Walang paligoy-ligoy na pagpapakilala ng Malakas sa kanya. Okay, hindi na ako magpapakilala dahil mukhang kilala niyo naman ako. Take a seat, kiddos. Anya at itinuro ang mahabang couch sa loob ng opisina. Tumalima naman ang apat. Sinundan niya ang mga ito sa couch. Let's talk, kids. Bakit niyo sinabi na ako ang daddy niyo? Hindi ba't bawal magsinungaling ang mga bata? Excuse me po, we're not lying. Ikaw nga po ang papay namin. Paliwanag ni Mariposa. Namangha si Lorenzo dahil umi-English ang bata. Wait, sino bang mamay na sinasabi niyo? What's her name? Diwata Marasigan. Siya po ang mamay namin. Sounds familiar po ba? Taas ang kilay na tanong ni Marikit sa kanya. Nagulat naman si Lorenzo sa binanggit nitong pangalan. Si Diwata ang mama niyo? Hindi makapaniwala niyang tanong. Ngayon ay alam na niya kung bakit ganito makipag-usap ang apat. Yes po, I'm sure po kilala niyo siya, hindi po ba? Yes, she was my ex-girlfriend. Pero matagal na kaming hiwalay. Almost 7 years na rin. That's it. Ikaw nga ang papay namin. We're already 6 years old. At saka wala namang ibang naging jowa si mama namin eh. Singit ni Mariposa. Bakit kayo nandito? Nasaan si Diwata? That's why we're here.
Kasi si Mamay Diwata ay dinakip ng mga polis dahil pinagbintangan siyang magnanakaw. Paliwanag ni Makisig. Magnanakaw? Nasa presinto si Diwata? Tumpak, Papay. Kailangan natin mailabas ang mamay namin sa kulungan. Wala siyang kasalanan. Napagbintangan lang siya. Ani malakas. Napatitig si Lorenzo sa apat na bata at malalim na nag-isip. Napansin niyang hawig nga niya si Makisig at malakas. Si Maripos at Marikit naman ay sa ex niya hawig. Pero ang mga mata ay sa kanya pa rin kawangis. Paano niyo naman nalaman na nandito ang office ko, kids? Takang tanong niya sa mga ito. Of course, we did a research. Ano po bang gamit ni Google kung hindi namin gagamitin, di ba? Sikat ka po palang abogado kaya mabilis ka naming natuntun. Sagot ni Marikit. Smart kids. Ano naman ang sinakayo niyo papunta rito? Naaaliw niyang tanong sa mga ito. Taxi. We have money kaya nag-taxi na lang kami. It's safer than jeepney. Alam ba ng Mamay Diwata niyo na nagpunta kayo dito? Natahimik ang quadruplets at nagkatinginan ng mga ito. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon sa ginawa ng mga to. Bakit hindi kayo nagpaalam sa mamay niyo bago kayo pumunta rito? Saka dapat nagsama man lang kayo ng matanda. Paano kung naligaw kayo? O kaya kunin kayo at dalhin kung saan? Muli niyang tanong sa mga anak. Hindi po kami nagpapahalata na walang alam. Hindi rin po kami nagtatanong sa strangers. Bawal po sabi ni Mamay. Basta binigay lang po namin ng address mo sa taxi driver. Sagot ni Mariposa. Okay, very good kayo ron. Pero bakit nga hindi kayo nagpaalam sa mamay niyo? Dahil alam namin hindi po siya papayag na pumunta kami dito. Wala na kaming ibang malalapitan. Ikaw na lang po, Papay Lorenzo. Okay, I will help your mamay. Pero mag-uusap pa tayong 5, okay? Bakit po, Papay? Ano po bang pag-uusapan natin? Tanong ni Makisig. Tumayo siya at nagpunta sa gitna ng quadruplets. Sobrang minahal niya si Diwata, pero hindi siya naging sapat dito. Iniwan pa rin siya nito noon at hindi pa nito sinabing may mga anak pala sila. Pag-uusapan natin ang tungkol sa inyo bilang mga anak ko. Malakas, Makisig, Mariposa at Marikit. Pwede niyo ba akong yakapin? Bigla na lang siyang naging emosyonal. Sinaktan man siya ni Diwata pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito makalimutan. Isa-isa nga siyang niyakap ng mga anak. Doon ay tuluyan na siyang napaluha. Malakas ang kutob niya na anak nga niya ang quadruplets. Samantala, inis na inis naman si Diwata habang nasa loob ng kulungan. Kanina pa niya sinasabi na wala nga siyang ninakaw, pero ang kulit ng babaeng matanda. Ito na nga ang tinulungan niya na pulutin ang wallet nitong nahulog, ay siya pa ang napagbintangan. Wala rin naman siyang magawa dahil walang CCTV o taong nakakita nang pulutin niya ang wallet nito. Ay nako, kapag minamalas ka nga naman. Kailangan ko pa nga maghanap ng trabaho ay saka naman ako nakulong. Sana lang talaga ay ayos lang ang mga anak ko. Nag-aalala siya sa quadruplets dahil nasa labas ng presinto ang mga ito. Ibinigay muna niya ang gamit niya sa mga ito dahil bawal namang magpasok ng kahit na ano sa selda. Kanina habang naglalakad-lakad sila ng quadruplets niyang mga anak, ay tinulungan niya ang matandang nadaanan nila sa tabing kalsada. Ninakawan ito ngunit inakala nito na kasama siya ng mga magnanakaw. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog si Diwata sa sahig. Nagising siya nang may humawak sa kamay niya. Ramdam niya ang kakaibang kuryenteng dumadaloy sa bawat himaymay ng ugat niya. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na yon, kaya naman agad siyang nagmulat ng mga mata. Nagtama ang paningin nila ng lalaking matagal na niyang gustong ibaon sa limot. Lorenzo, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Diwata sa lalaking humawak sa kanyang kamay. Mabuti naman at kilala mo pa ako, Diwata. Akala ko maging ang pangalan ko binoon mo na sa limot simula nang iwan mo ko. Sabi nitong hindi mawari ang emosyon sa mga itsura. Ngunit ramdam niya ang lungkot at pait sa boses ni Lorenzo. Pero past is past na. Nakapag-move on na silang pareho. Huwag ka nang humugot dyan. Ano bang ginagawa mo rito? Bumangon siya at umupo, sumandal sa pader. Nakatitig lang sa kanya si Lorenzo sa labas ng rehas. I'm here to help you na makalabas ng kulungan. At bakit mo naman gagawin yan? Saka teka nga, paano mo ba nalaman na nandito ako ha? Ginagawa ko to dahil sa pakiusap ng mga anak ko na itinago mo sa akin ng matagal. Ha? Anong sinasabi mo? Gulat na gulat niyang tanong kay Lorenzo.
Hindi niya akalain na malalaman nitong may anak sila. Pero paano? Yes, you heard me right. Quadruplets ang anak natin, di ba? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Umalis ka na. Hayaan mo na ako makulong dito. Putol niya sa sinasabi nito. Ano ay kinatatakot mo, Diwata? At saka kung makukulong ka, paano mga anak natin? Sino mag-aalaga sa kanila? Wala akong kinatatakutan, Lorenzo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Layuan mo na kami ng mga anak ko. Kung makulong man ako, pwede ko naman silang ipaalaga muna sa DSWD. Ako na ang bahala sa kanila. Anak natin, Diwata. Sa tingin mo ba hahayaan ko silang ipaubaya sa ibang tao? Napakasama ko namang ama kapag nangyari yun. Hindi mo sila kilala. And I'm willing to know them from now on. Huwag ka nang umangal, pwede. And also, nasettle na ang kaso mo, kaya pwede ka nang makalaya. Hindi ka na rin guguluhin ng matanda. At ano naman ang magiging kapalit ng kalayaan ko, Lorenzo? Ang mga anak ko ba? Magkano bang bayad ng isang magaling na abogadong kagaya mo, ha? Babayaran kita. Huwag mo lang kunin sa akin ang mga anak ko. Matapang niya sabi. Hindi siya makakapayag na makuha ang quadruplet sa kanya. Magkamatayan na sila. Diwata Marasigan, daya ka na. Anunsyo ng isang pulis sa kanya. Inayos niya ang sarili bago lumabas ng kulungan. Halika nga, mag-usap tayong dalawa. Gusto kong linawin ang tungkol sa mga bata. Hinila ni Diwata si Lorenzo papalabas ng police station matapos isettle ang dokumento. Huminto siya sa ilalim ng puno ng mangga na naroon sa harapan ng presinto. Lorenzo, ano bang gusto mo, ha? Dapat pa nga magpasalamat ka dahil hindi ka na mahihirapan pa sa mga bata. Hindi rin naman kita hinihingan ng sustento dahil kayang-kaya ko namang buhayin ng mga anak ko. Salamat sa tulong mo, pero hindi mapapasaya ang quadruplets. Diwata, hindi ko naman sinabi na kukunin ko mga anak natin sa'yo. Pero sana naman sinabi mo sa akin ang tungkol sa kanila. May karapatan din naman ako bilang kanilang ama, hindi ba? Malakas na napabuntong hininga si Diwata. Mahal niyang quadruplets at ayaw na niyang makasama pa si Lorenzo sa buhay nila. Matagal na niyang tinapos ang lahat sa kanila. Nasaan ang mga anak ko? Uuwi na kami. Sabi na lang niya dito. At saan kayo uuwi? Ang sabi ng mga bata ay nailit na raw ang bahay na dati niyong tinitirahan. Saan mo balak patirahin ang mga anak ko, Diwata? Wala ka nang pakialam doon, Lorenzo. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya nasaan ang mga anak ko? Hindi ko sila ibibigay sa'yo. Giit nito. Mga anak ko rin sila, kaya may karapatan ako sa kanila. Abogado ako at alam na alam ko ang batas, Diwata. Kung ayaw mo mawala sa'yo ang mga anak natin, susundin mo ang gusto ko. Paano kung ayaw ko? Matapang niyang tanong dito. Wala na akong magagawa kundi ang labanan ka sa korte. Wala kang sariling bahay, wala kang trabaho. Paano mo bubuhayin ang mga anak natin? Kapag nag-file ako ng custody laban sa'yo, sigurado na ang panalo ko. Are you ready for the custody battle, huh? Ano to? Binablackmail mo ba ako, ha? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin? Hindi mababa ang tingin ko sa'yo, Diwata. Alam mo yan. Noon pa man ay alam mo kung gaano kita kamahal, kung gaano kita sinasamba. Pero iniwan mo lang ako. Para saan? Para sa pangarap mo. At anong narating mo? Natupad ba ang pangarap mo? Puno ng hinanakit na sumbat ni Lorenzo sa kanya. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Diwata. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Siguro dahil masakit pa rin ang katotohanang siya ang sumira sa pangako nila sa isa't isa. Huwag mo nang ungkatin pa ang nakaraan, Lorenzo. Ang gusto kong malaman ay kung nasa na mga anak ko. Sigaw niya dito sabay pahid sa luha. Nawawalan na siya ng pasensya. Sumama ka sa akin at makikita mo ang quadruplets. Anito sa mahinahong boses. Ano ba talagang gusto mo, Lorenzo? Gusto mo bang magliganti sa akin kaya ilalayo mo ang mga bata? Hindi yan ang gagawin ko. Gusto kong doon kayo tumira ng mga bata sa bahay ko. Bukas ang bahay ko para sa inyo, Diwata. Ha? Bakit naman ako titira sa bahay mo? Diwata, pwede bang huwag matigas ang ulo? Kailangan mong tumira sa bahay ko kasama ang quadruplets. Hindi ako papayag na sa lansangan sila manirahan. Hindi kami sa lansangan titira, okay? May inuupahan kaming bahay. San? Sa squatter? Sa paupahan na siksikan kayo mag-ina? Napakamapanlait mo. Bahay pa rin yun. I know. Pero sa tingin mo papayag akong tumira ang mga bata sa ganoong lugar habang ako komportable sa bahay ko? No way. So whether you like it or not, sasama ka sa akin kasama ng quadruplets o mag-isa ka mabuhay.
Malakas na napabuntong hininga si Diwata. Wala siyang panama sa kayamanan ni Lorenzo. Ibang-iba na ito sa Lorenzo na naging boyfriend niya. Nagbabago nga ang tao pagdating ng panahon. Sige na. Pumapayag na akong tumira muna kami sa bahay mo. Napilitang pagpayag niya sabay irap sa kausap. But this is just temporary, okay? Kapag nakahanap na ako ng trabaho, iaalis agad kami sa bahay mo. Tingnan natin kung aalis ka pa sa poder ko. Bulong ni Lorenzo na hindi na niya narinig. Sumakay nga si Diwata sa sasakyan ni Lorenzo. Hindi niya alam kung saan ang tinatahak nitong daan. Pero nang pumasok ang kotse sa isang malaking gate, ay doon niya napagtanto kung gaano ito kayaman. Talagang ibang-iba ka na, Lorenzo. Ngayon ay hindi na kita maabot. Ang layo-layo mo na sa dati. Wika niya sa sarili. Nang makapasok sila sa malaking pinto ng bahay, ay agad siyang nilapitan ng quadruplets. Mamay, mabuti po't nakalabas ka na. Naiiyak na wika ni Marikit sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang quadruplets. Ayos lang ako mga anak. Pasensya na kayo ha. Pinag-alala ko patuloy kayo. Mamay, hindi ka na po ba ulit makukulong? Wala na bang bad people ang mangbibintang sa'yo? Inosenteng tanong ni Mariposa. Hindi na anak. Sisiguraduhin ni Mamay na hindi na mauulit pa ang nangyari kanina. Mamay, saan na po tayo ngayon titira? Tanong naman ni Malakas. Malalim na napabuntong hininga si Diwata. Hindi niya alam kung tama ba ang naging desisyon niya na tumira sa bahay ni Lorenzo. Mga anak, dito na kayo titira sa bahay ko. Singit ni Lorenzo kaya sabay-sabay na natuon dito ang tingin ng mag-iina. This is your house too. Kaya huwag kayong mahiya, okay? Magsabi lang kayo kay Manang Rosing ng mga kailangan nyo. At kukuha na rin ako ng yaya para sa inyong apat. Talaga po, Papay? Magkakasama na tayong lahat dito sa bahay mo? Nandito si Mamay at si Papay at dito na rin kami titira. Yay! Happy family! Masayang sigaw ni Malakas. Yeah, pamilya tayo. At ang pamilya ay hindi nag-iiwanan, right? Sagot ni Lorenzo sa bata. Tiningnan nito si Diwata na para bang siyang pinatatamaan nito. Inirapan niya na lang ang lalaki para itago ang totoong emosyon. Saan ang magiging silid namin? Tanong niya. Hindi na niya matagalang kaharap si Lorenzo. Magiging silid ng mga bata, Diwata. Pag-uusapan natin kung saang silid ka nga ba dapat. Makahulog ang wika nito. Lorenzo, huwag mo nga akong pinaglalaroan. Hindi na tayo mga bata katulad noon. Kaya ba iniwan mo ko noon dahil bata pa tayo? You know how much I love you, Diwata. Nagmakaawa ako't lumuhot, wag mo lang akong iwan. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo pa rin ako. Pwede ba wag na nating ibalik ang nakaraan? Hindi na natin yun maibabalik pa. Mamay, Papay, nag-aaway po ba kayo? Maghihiwalay po ba kayo at hindi na tayo magiging isang pamilya? Kakabuo pa lang po natin ah. Malungkot na sabi ni Marikit. Hindi kami nag-aaway mga anak. Nag-uusap lang kami ng papay niyo. Agap ni Diwata sabay ngiti ng matamis. Akala ko po kasi nag-aaway na kayo eh. Ayoko pa namang nakikita kayo nag-aaway. Hindi mga anak, mahal na mahal ko kaya ang mamay niyo. Lumingon pa at kumindat si Lorenzo kay Diwata. Kinilabutan naman siya sa uri ng tingin at kindat nito. Anyway kids, gusto niyo na bang makita ang silid niyo? Pwede niyong ipabago ang design ng silid niyo kung ayaw niyo, okay? Yakag na ni Lorenzo sa apat. Okay po, Papay. Gusto ko po puno ng airplane ang kwarto ko. Excited na sagot ni Makisig. Kotse naman po sa akin. Segunda naman ni Malakas. Barbie po, Papay. Sabay na sabi naman ni na Marikit at Mariposa. Your wish is my command, kiddos. Pero sa susunod na mga araw pa yan magagawa, okay? Maghahanap muna si Papay ng magaling na interior designer para sa mga gusto niyong design sa room niyo. Okay po, Papay. Chorus na sagot ng quadruplets. Ihahatid ko lang sila sa kanilang silid. Wait for me here, Diwata, okay? Motoridad na bilin ni Lorenzo sa kanya. Dahil sa inis ay palihim niya itong sinikmura na siyang nagpaigik dito. Papay, ayos ka lang po ba? May pag-aalala sa boses na tanong ni Mariposa sa ama. Ayos lang ako mga anak. Bigla lang sumakit ang tiyan ko. Katwiran nito. Mahina siyang natawa. Biglang lumingon si Lorenzo sa kanya at hinapit siya sa bewang. I will punish you later dahil sa ginawa mo sa aking Diwata. Hindi na ako katulad ng dating Lorenzo na kilala mo.
Banta nito sa kanya na ikinabahala niya. Let's go, kids! Masayang bali nito sa quadruplets. Hinawakan ni Lorenzo sa kamay sina Mariposa at Marikit habang nauuna namang maglakad sina Malakas at Makisig. Napahawak si Diwata sa kanyang dibdib na ang lakas ng pagtibok. Heart, huwag kang ganyan. Tama na, paraw na kayong nasaktan. Nakapag-move on ka na naman, hindi ba? At alam kong ganun din si Lorenzo. Mga bata na lang ang nagkokonekta sa inyong dalawa. Parang baliw niyang kausap sa sarili habang nakamasid sa mag-aama na naglalakad paakyat ng hagdan. Naupo na lang siya sa couch at hinintay ang pagbabalik ni Lorenzo. Pagkatapos iatid ni Lorenzo ang mga anak ay bumalik kaagad siya sa sala. Tinitigan niya mula sa malayo si Diwata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para rito. Mahal pa rin niya ang babae sa kabila ng ginawa nitong pag-iwan sa kanya dahil magkaiba sila ng estado sa buhay. Mula kasi sa mayamang pamilya si Diwata habang siya ay isang kahig isang tuka. 20 taong gulang pa lang siya noong maghiwalay sila. 3 taon din silang naging magkasintahan. Handa na siyang i-give up ang lahat sa kanya. Wag lang siya nitong iwan. Pero sa huli, iniwan pa rin siya nito. Gutom ka ba? Gusto mong kumain muna? Tanong niya dito nang makalapit sa babae. Umirap si Diwata. Cute pa rin ito sa paningin ni Lorenzo kapag umiirap at naiinis. Hindi na, ayos lang naman ako. Mag-usap na tayong dalawa. Excited ka atang pag-usapan kung saan ka matutulog ah. Gusto mong sabihin ko na? Pwede ba, Lorenzo? Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Hindi rin naman ako nakikipagbiroan sa'yo ah. I'm serious here, Diwata. Wala ka nang magagawa. Ako na ngayon ang nasa itaas. Kayang-kaya ko nang kunin ang lahat ng gusto ko. Kasama ka na ron. Malamig na sabi niya dito sabay upo sa tabi ng dating nobya. Kung noon mahirap siya at ang babae ang mayaman, ngayon baliktad na ang sitwasyon nila. Iba nga naman ang nagagawa ng pera. Binabago nito ang isang tao. Nanunuyo nitong sagot. Ganun talaga. Hindi nga ba't iniwan mo ko nun dahil wala akong pera? Well, here I am. Mayaman na. I have my own law firm now. I have a big business, Diwata. Ayaw mo ba sa akin? I can give back your life. Sabihin mo lang at mapag-uusapan natin yan. Shut up. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Malakas siyang tumawa. Nagbago ka na rin pala. Dahil ba mahirap ka na ngayon kaya... Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lorenzo. Kitang-kita niya kung paano namula ang mga mata ni Diwata. Mukhang napasobra na yata siya. Deserve niyang masampal ng babaeng hindi man lang mawala-wala sa sistema niya mula noon hanggang ngayon. Huwag mo akong insultuhin, Lorenzo. You know nothing about me since I left. Oo, iniwan kita noon. Hindi dahil mahirap ka. May rason ako kung bakit ko yung ginawa. Kung hindi mo matanggap na iniwan kita, wala na akong magagawa dun. I'm sorry kung nasaktan kita. Nasaktan din naman ako eh. Hindi lang naman ikaw. Minahal kita. 3 taon ang naging relasyon nating dalawa. At kung akala mo'y madali lang sa akin ang ginawa ko, nagkakamali ka. Kaya kung iinsultuhin mo pa ako, pues mas mabuti pang salansakan na lang ako tumira. Tao pang makakasama ko. Kaysa makasama ko ang halimaw na katulad mo. And for your info, hindi mo ako masisilaw sa pera mo. I've been there, remember? Para lang malinaw sa'yo, I'm here because of my kids, not because of you and your money. Isaksak mo sa baga mo ang kayamanan mo. Mahabang litanya ni Diwata sa kanya. Mabilis itong tumakbo papalabas ng bahay niya, samantalang siya ay natigilan sa sinabi nito. Halimaw? Naging halimaw na ba ako? Gusto ko lang namang maabot ang pangarap ko. Gusto ko lang namang abutin siya. Nangihina niyang sabi sa sarili. All his life ay ginugol niya sa pag-aaral ang oras niya matapos nilang maghiwalay ni Diwata. Iniwan na rin siya ng ina noong nag-college siya. Hindi na nito kinaya pa ang karamdaman sa baga na kusang gumupo rito. Kaya nagdoble kayod siya. 4 na taon na siyang successful lawyer nang makilala niya ang kanyang ama. At siya na nga ang pinamahala sa lahat ng negosyo nito kabilang na ang high-tech innovation company na nagmamanufacture ng iba't ibang high-tech gadget. Gaya ng kapalaran niya sa babae, pinaghiwalay ang mga magulang niya dahil mahirap lamang ang mama niya. Ang kaibahan lang ay alam ng papa niya na may anak ito sa mama niya. Kaya noong mamatay ang mga magulang nito ay hinanap siya ng ama. Dahil sa daming trabaho ay pansamantalang nawala sa isipan niya si Diwata, hanggang sa ginulantang siya ng quadruplets kanina.
I will win you back, Diwata. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit maging halimo pa ako sa paningin mo, wala akong pakialam. Magiging akin ka pa rin. Pangako niya sa sarili. Hindi na alam ni Diwata kung nasaan siya. Patuloy pa rin siya sa paglalakad. Sumasakit na nga ang mga paa niya, pero hindi pa rin siya humihinto sa paglalakad. Mabuti na lang at tumigil na ang luha niya sa pagtulo. Yumaman lang, akala mo kung sino na. Eh di siya nang kayang bilhin ng buong mundo. Pakialam ko ba? Kahit napapabilis pa niya ang pagtibok ng puso ko, hindi pa rin kami pwede. Lalo na't nasa itaas na siya. Ako naman ang nakalubog ngayon. Hay, bilog nga naman ang mundo. Sabi niya sa sarili habang patuloy sa paglalakad. Dahil nakaramdam na siya ng pagod ay umupo siya sa bakanting upuan sa isang parke. Mahina niyang hinilot ang kanyang binti. Nakakapagod talaga maglakad. Paano to ngayon? Hindi ko na alam kung paano ako uuwi. Ate, bili ka po ng tubig. Malamig pa oh. Sabi ng isang batang babae na lumapit. Napanguso siya. Wala siyang dalang wallet. Kahit cellphone ay wala siyang dala. Nasa bag niya na inihabilin sa mga anak kanina noong ipasok siya sa kulungan. Wala akong pera eh. Pasensya ka na, nene. Sige po, ate. Umalis na ang bata. Panay naman ang lunok niya ng laway. Kanina pa siya nauuhaw. Wala pala akong dala kahit na ano. Ay nako, paano ako ngayon? Paano ako makakabalik sa bahay ni Lorenzo na mayabang? Naiiyak na naman siya dahil sa takot. Kung hindi ako umalis, edi sana hindi ako naligaw. Ano ba kasing pumasok sa kokote ko? Kasalanan din naman kasi ng Lorenzo yun eh. Kung hindi niya ako ininsulto, hindi naman ako aalis ng bahay niya. Kainis talaga. Wala siyang nagawa kundi ang umupo na lang sa may gilid ng parke. Hindi niya alam kung anong oras na, pero sa tingin niya ay lumalalim na ang gabi. Maglakad kaya ako pabalik? Baka sakaling makauwi ako sa... Diwata! Pinag-alala mo ko. Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla na lang siyang yakapin ni Lorenzo. Dahil sa ginawa nito ay napahagulgol siya ng iyak. Mabuti na lang at hinanap siya ni Lorenzo. Akala niya ay hindi nito yun gagawin. Kanina pa siyang natatakot, lalo na't hindi siya pamilyar sa lugar na kinaroroonan. Shh, tahan na, nandito na ako. Bakit kasi umalis ka at nakarating sa ganito kalayong lugar? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Kasalanan mo naman kasi. Kung hindi mo ako pinagsalitaan ng masama, hindi sana ako aalis. Inis na inis kasi ako kaya hindi ko na malayo ng narating ko. I just walked continuously until I got tired. Inilayo ng lalaki ang sarili sa kanya. Sa susunod, huwag kang alis ng alis. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? E di sobra kami mag-aalala ng mga anak natin. Buti na lang, busy ang mga bata sa paglalaro. Hindi nila napansin na nawawala ka. Sermon nito sa kanya. Napanguso naman siya. Paano mo ako nahanap, Lorenzo? Hinanap kita. Akala ko kasi sa may garden ka lang nagstay. Pero nang makita kong bukas ang gate, tiningin ko sa CCTV kung saan direction ka nagpunta. I saw you went this way, kaya nag-drive lang ako nang nag-drive until I saw this park. Naisip ko na baka huminto ka rito. Ayos ka lang ba? Baka gutom ka na. Tumunog naman ang siya ni Diwata. Wala pa akong kain simula kaninang tanghali, kaya gutom na talaga ako. Okay, kumain na muna tayo bago bumalik sa bahay. Sige ba? Namimiss ko na rin kumain ng bulalo. Hindi ba't paborito mo yon? Palagi mo ako ninadala sa bulalohan ni Mang Domeng. Wag na lang pala. Hindi ka na bagay sa lugar na yon. Bigla niyang bawi sa sinabi. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin, Diwata? Binago ng kayamanan? May lungkot sa boses na wika nito. Napaiwas naman siya ng tingin. Hindi ko alam. Pero sa nakikita ko sa'yo, nagbago ka na nga, Lorenzo. Handa kang gamitin ang pera mo para mapasunod mo ako. Hindi ka tulad ng ligawan mo ako, para akong isang reyna. Pwede ko namang gawin ulit yun sa'yo, Diwata. Ngayon kayang-kaya na kitang gawing reyna ko. Napaiwas siya ng tingin kay Lorenzo. Hindi na pwede. Mga anak na lang natin ang nagdudugtong sa ating dalawa. Diwata, pwede naman siguro nating ibalikan dati, hindi ba? Hindi na pwede, Lorenzo. Tara na, ilibre mo na ako. I'm starving to death. Sabi niya sabay tayo. Tumayo na rin si Lorenzo at sumunod sa kanya. Dinala na lang siya ni Lorenzo sa malapit na kainan. Malayo kasi ang bulalohan na kinakainan nila noon. Pagkatapos nilang kumain ay agad na silang umuwi sa bahay ni Lorenzo.
Tulog na ang mga bata pagdating nila. Pinuntahan nila ang mga ito sa silid. Isa-isa niyang hinalikan ng mga ito. Lorenzo, saan ako matutulog? Sa guest room ba? Tanong niya sa lalaki pagkalabas niya ng silid ng mga anak. Doon ka sa kwarto ka matutulog, Diwata. Ha? Anong ibig mong sabihin na sa kwarto mo ako matutulog? Hindi ako papayag, Lorenzo. Well, wala kang magagawa. It's my rules, okay? Baliw ka na yata. Akala ko'y magbabago ka na dahil sa sinabi ko. Pero mukhang pera at kapangyarihan ang nagpapaikot sa'yo. Wala akong pakialam kung ano pa man ang sabihin mo. Basta ang mahalaga ay sundin mo ang gusto ko. Tayo na sa kwarto ko. Siya nga pala, may mga gamit ka bang dala? Lumingon ito sa kanya at mariin siyang tinitigan sa mga mata. Wala akong gamit na dala. Di ba nga basta mo na lang kaming dinala dito sa bahay mo? What do you expect? Then you're going to be naked tonight. Nag-init ang bumbunan niya at tinaliman ito ng tingin. Anong sabi mo? Naging pervert ka na rin ba, Lorenzo? I'm not a pervert. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Wala kang bihisan, so maghuhubad ka na lang ba? Pwede ko namang hindi hubarin tong mga damit na suot ko, no? Marumi na yan. Mangangati ka lang yan. What about, humiram ka na lang muna ng damit ko. May extra pa naman akong boxer na hindi ko nagagamit. Okay lang ba sa'yo? Sandali siyang nag-isip. Wala siyang mapagpipilian. Tama ito, kapag hindi siya nagbihis ay mangangati ang katawan niya. Fine, tara na't gusto ko nang maligo. Okay, pero may kapalit ang pagpapahiram ko sa'yo ng damit Ano? May kapalit pa? Pambihira naman Ano namang kapalit yan, Lorenzo? Simple lang naman. Magkatabi tayong matutulog. Seryoso nitong sagot. Muli na namang bumuga ng hangin si Diwata. Malapit na namang maubos ang pasensya niya kay Lorenzo. Fine. Para manahimik ka na. Lahat ng gusto mo susundin ko. Kapag may ginawa kang mali, pipingutin kita. Maliwanag ba? Pagbabanta niya dito. Sure, love. Don't call me that. Tara na sa silid mo at magpapahinga na ako. Yes, ma'am. Mabilis na sagot ni Lorenzo. Subalit napahinto si Diwata sa paglalakad at tiningnan siya ng masama. What? Nakita ko bihis na bihis ng pantulog ang mga bata. Where did you get their clothes? I bought it. I mean, my secretary bought it habang nasa presinto tayo kanina. Tumango-tango si Diwata na tila naiinis. So, you bought clothes for them but you don't even remember na pabilhan ako kahit isang panty? Why should I? Sira ulo ko pala talaga no? Nasa store na rin lang ang sekretary mo kanina. Hindi mo pa ako idinamay na pabilhan ng may susuot. Talaga bang gusto mo akong gipitin, ha? Hindi Nakalimutan ko lang talaga. Promise, bukas magsha-shopping tayo. Katwiran ni Lorenzo, pero may mapaglarong ngiti. Ang totoo ay sinadya talaga nitong hindi pabilhan ng mga damit si Diwata nang malaman niya sa quadruplets na wala ang mga itong kadaladalang gamit. Paraan nito yon para magkaroon sila lalo ng oras ni Diwata kapag nag-shopping sila. Pero dinaanan siya ng kapilyuhan kaya naisip niyang hinga ng kapalit ang pagpapahiram dito ng damit niya. Magkatabing nga natulog sina Lorenzo at Diwata. Nilagyan ni Diwata ng unan ang pagitan nilang dalawa at baka daw niya gapangin ng babae. Kanina pa siya nakatutok sa kisame pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Samantalang si Diwata ay naghihilik na. Hindi siya nakatiis at bumangon siya para titigan ang babaeng bumabaliw sa kanya. Diwata, hanggang ngayon ay hindi pa rin sa akin malinaw kung bakit mo ako iniwan noon. Bigla ka na lang nakipagkalas. Sana ngayon ay mabigyan mo ng kasagutan ng nangyari noon. Dahil hanggat hindi pa natin nare-resolve ang past, ay pareho rin tayong mahihirapan na makabangon at magsimula muli. Kausap niya sa natutulog na babae. Hinalikan niya ito sa noo bago muling nahiga katabi nito. Gusto niya man itong yakapin ay hindi niya ginawa. It's her privacy and he respects her. Kinabukasan ay maagang gumising si Lorenzo para ipaghanda ang kanyang mag-iina ng almusal. Ito ang unang araw na magkakasama silang kumain. Excited siya at masaya. First time sa buhay niya na gumising ng ganito kasaya. Para bang lalo siyang na-inspire sa pagdating ng quadruplets at sa pagbabalik ni Diwata. Pakanta-kanta pa siya habang nagluluto. Ang ganda yata ng gising mo, iho. Nakangiting bati ni Manang Rosing sa kanya. Mas lumapad lalo ang kanyang ngiti. Masaya lang po ako, Manang. Kasama ko ang mga anak ko. At alam kong masaya ka dahil katabi mo si Diwata na natulog kagabi. Iho, wag ka nang magkunwari.
Nakikita kong mahal mo pa siya. Kayo talaga, Manang. Ang dami niyong alam. Pero tama po kayo. Mahal ko pa po si Diwata. Hindi ko nga alam kung paano ko siya ulit mapapaibig. Ayaw niyang maniwala na mahal ko pa rin siya. Akala niya, naghihiganti lang ako sa pangiiwan niya sa akin noon. Ligawan mo ulit, katulad kung paano mo siya napasagot noon. Paano niyo nalaman na nagkaroon kami ng relasyon noon, Manang? Ano ka ba naman, Lorenzo? Kita naman ang ebidensya. Nagkaroon nga kayo ng quadruplets eh. At saka, halata naman sa kilos niyong dalawa na may namagitan sa inyo noon. Iiling-iling nitong paliwanag. Si Manang ay mayordoma ng kanyang namayapang ama. Siya na ang pinagsilbihan nito mula nang mawala ang papa niya. Kakaiba talaga ang pangamoy mo, Manang. Pero may point po kayo. Gagawin ko lahat para magustuhan niya ako ulit. Determinado niyang sabi. Good luck sa'yo, iho. Kayang-kaya mo yan. Gwapo ka naman at mabait. Sa tagal ko na sa'yong naninilbihan, ngayon lang kita nakitang ganyan kasaya sa umaga. Saka hindi ka pa nag-uwi ng babae dito kahit kailan. Ngayon lang at may kasama agad na mga anak. Salamat po. Hindi ko rin po akalain na may mga anak pala kami. Kahit hindi ko sila ipa-DNA test, alam kong sa akin sila. Kahawig mo naman sila lalo na yung dalawang batang lalaki. Yung dalawang babae kay Diwata hawig. Pero wala ka bang balak na ipa-DNA sila? Wala po. Ako ang una sa lahat kay Diwata. At binilang ko ang edad ng mga bata mula nung huling may namagitan sa amin. Saktong-sakto po. Saka hindi naman po tumanggi si Diwata na akong ama ng mga bata. Sabi rin ng quadruplets, wala raw naging ibang karelasyon ng mamay nila. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako para sa'yo, iho. O siya, sige at ako'y magdidilig na muna ng halaman. Total ay ayaw mo namang tulungan kita dito sa kusina. Sige po, Manang. Ako na po ang bahala sa mag-iina ko. Kaya naman, mas ginalingan niya ang pagluluto. Marami pa siyang gustong gawin para makabawi kay Diwata at sa mga anak nila. Hindi niya alam kung paanong naging mahirap si Diwata. Ayaw niyang magtanong dito at baka kung anong isipin nito. Hihintayin na lang niya na magkwento ito sa kanya. Makalipas nga ang ilang oras ay nagsulputan ng quadruplet sa kusina. Maganda ang gising ng mga ito. Good morning, Papay! Sabay-sabay na bati sa kanya ng apat. Good morning, mga anak. Upo na kayo at ihahain ko ng pagkain natin. Nakangiti niyang bati sa mga ito. Si Mamay po pala, nasaan? Tanong ni Mariposa sa kanya. Tulog pa ang mamay niyo. Gigisingin ko lang para sabay-sabay na tayo mag-breakfast. This is our first family breakfast kaya dapat kumpleto tayo sa hapag. Sige po, Papay. Bilisan niyo pong gisingin si Mamay Gutom na kasi ako Sabi ni Malakas na hinimas pa ang tiyan. Okay, sandali lang ako. Diyan na muna kayo Mabilis siyang tumakbo papalabas ng kusina at tinungo ang kanyang silid. Dahan-dahan niya binuksan ang pinto at nakita niyang gising na si Diwata. Pero nang lapitan niya ito, nakapikit na ang mga mata ng babae. Napangisi si Lorenzo dahil alam niyang nagpapanggap lang ito na tulog. Diwata, gising na. Nagluto ako ng almusal natin. It's our first family breakfast together kaya mahalaga yun para sa akin at sa mga bata. Sabi niya kay Diwata. Pero imbes na magmulat ng mga mata, ay hindi siya nito pinansin. Ayaw mong gumising May alam ako mabilis na magpapagising sa isang taong tulog. Nakangisi niyang sabi at mabilis na inilapat ang mga labi sa labi nito. Nanlalaki ang mga matang iminulat ni Diwata ang mga mata. Malakas siya nitong itinulak. How dare you kiss me? Sigaw nito sa kanya. Ayaw mo kasing magising di ba nga si Snow White hinalikan ng Prince Charming niya para magising? Ganon din si Sleeping Beauty. At mukhang effective ng pampagising ang halik. Kita mo at mulat na mulat ka agad. Alam mo bang nakakainis ka na Ang manyak-manyak mo talaga, Lorenzo. Bangon na kasi. Kapag hindi ka pa bumangon at nag-ayos, bubuhatin kita papuntang kusina. O di kaya naman, gagawin ko talaga ang bintang mo na yan na manyak ako. Banta niya dito. Hindi mo yun gagawin, di ba? Well, you can try me, love. Gustong humagalpak ng tawa ni Lorenzo dahil sa naging reaksyon ni Diwata. Mabilis itong bumangon at binangga ang braso niya. Makakaganti rin ako sa iyong gago ka. Inis nitong sabi sa kanya. I'm waiting, love. Pangiinis pa nito sa kanya. Hindi na ito nagsalita at pumasok na ito sa loob ng banyo. Ilang sandali pa ay nasa hapag na nga silang mag-anak. Who can lead the prayer? Tanong ni Lorenzo sa mga ito.
Me po. Mabilis na sagot ni Marikit. Okay, let's bow down our head and let's pray. At sinimulan na nga ng bata ang panalangin. God, thank you for the gift of life. Thank you po dahil nakita na namin ang papay namin at ngayon ay magkakasama na kami bilang isang pamilya. God, sana po hindi na ulit magkahiwalay ang papay at mamay namin para happy family together po kami araw-araw. Thank you po sa pagkain na binigay niyo sa amin at sana maging daan to para maging mas malusog pa kami. Amen. Okay, that's it. Ako ang nagluto nitong lahat. Sabi ni Lorenzo sa mga anak matapos nilang magdasal. Inasikaso nilang dalawa ni Diwata ang quadruplets. Pagkatapos niyang asikasuhin ang mga bata ay si Diwata naman ang binigyan niya ng atensyon. Hey Lorenzo, tama na yan. Hindi ko na yan mauubos eh. Reklamo ng dating nobya nang lagyan niya ng pagkain ng plato nito. No, ubusin mo yan. Look at yourself oh, ang payat mo na. Nangiinsulto ka ba? Diwata, hindi kita iniinsulto. Gusto ko lang na maging maayos ang kalusugan mo. Lalo at sabi ng mga bata, madalas daw hindi kayo kumakain na 3 times a day. Don't argue why they told me that. Gutom na gutom sila nang dinala ko sila rito before I pick you up sa presinto. Kaya nakapagkwento sila habang kumakain. They are smart, you know. They say whatever they want to say and kids don't lie most of the time. Pasensya ka na, Lorenzo. Kahit pagkain ay sala talaga kami. Sa totoo lang nahihirapan din ako sa buhay ko ngayon. Pero wala na akong magagawa. Ito na ang tinatawag na karma. Mapait na napangiti ang babae. Hinawakan naman niya ang kamay nito. Huwag mo ang sabihin yan. Hindi totoo ang karma. Siguro pagsubok lang yun ng Diyos para sa'yo para mas maging matatag ka. Hindi yun pagsubok, Lorenzo. Parusa yun sa akin dahil sa ginawa kong pananakit sa'yo noon. Kita mo nga at asensado ka na. Samantalang ako, heto't kailangan labanan ng kahirapan. Shh! Huwag mo nga sabihin yan, Diwata. Makakabangon ka. Tutulungan kita. And did you know that I'm so proud of you dahil kinaya mong maitaguyod mag-isa mga bata sa loob ng 6 na taon? Umiling-iling ito sa kanya at malungkot ng umiti. Hindi mo na ako kailangan pang tulungan, Lorenzo. Kaya ko pa naman. Sabi mo nga na itaguyod kong quadruplets, di ba? Pagkasabi nun ay nagsimula na itong kumain. Kumirot ang puso ni Lorenzo dahil sa nakikitang lungkot sa mukha ni Diwata. Kung pwede lang naakuin niya ang lahat ng nararamdaman nitong sakit ay ginawa na niya. Mas gugustuhin niyang siya na lang ang masaktan kaysa ito. Pagkatapos kumain ay nagpaalam ang quadruplets na maglalaro muna sa may swimming pool. Pumayag naman siya at pinabantayan niyang muna ang mga ito kay Manang Rosing. Pero sinabi niyang dapat mabilis na nga paglalaro nila at aalis sila para mamasyal at mag-shopping. Natuwa naman ang mga bata. Pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang cellphone para tawagan ng kanyang sekretarya. Hello, Divina. Gusto kong itanong kung may appointment pa ako this week and next week sa mga important client ko. Tanong niya dito. Wala ka pang important client, attorney. Hinawakan na ni Attorney Molina ang kasong ipinasa mo sa kanya. Mga papeles po na kailangan mong pirmahan ng marami dito, tambak sa opisina niyo. Sagot ni Divina. Good. 2 linggo akong hindi papasok sa office. Dadalhin ko na lang sa bahay ang ibang papeles na kailangan kong pirmahan. I'm with my family kaya hanggat maaari ay tatawagan mo lang ako kung importante na talaga. Ang mga new client ay pwede mong ipasa sa mga abogado natin. Lahat naman sila ay magagaling eh. Naiintindihan mo ba ako? Yes, attorney. Talaga po bang anak mo yung quadruplets na nagpunta kahapon dito sa office niyo? Chismosa ka rin ano? But to answer your curiosity, yes, they're my children. Sagot niya. Malakas namang napasinghap si Divina sa sinabi niya. Nako, attorney, maraming luluhang babae kapag nalamang may mga anak ka na. Natatawa nitong sabi. Ikaw talaga. Sige na, ibababa ko ng tawag. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Bye. Bye, attorney. Paalam na rin ito. Ipapasyal niya ang kanyang mag-iina. Pupuntahan na nila ang agency na kukuhanan nila ng nani ng quadruplets. Gusto niyang sila mismo ni Diwata ang mag-i-interview sa mga ito. Napanguso si Diwata nang makita ang damit na hinubad niya kahapon. Nalaban na yun ang kasambahay ni Lorenzo. Pero okay na rin. Alangan namang yung damit ni Lorenzo ang isuot niya. Hay, nako naman. Umuwi muna kaya ako sa inuupahan namin. May mga damit ako ron. Ayan tuloy, ang pangit-pangit kong tingnan sa harapan ni Lorenzo. Kausap niya sa sarili matapos isuot ang damit.
Pero sure siya na wala na rin naman siyang babalikan na paupahan. Ilang buwan na siyang hindi nakakabayad kaya siguradong itinapon na ng landlady ang mga gamit nila ng mga bata. Kahit papaano, isinalba din sila ni Lorenzo na sa lansangan pulutin. Kahapon ay maghahanap sana siya ng trabaho, pero wala siyang mapag-iwanan sa quadruplets, kaya kasama niya ang mga ito. Kaloob na rin siguro na nakulong siya kaya gumawa ng paraan ng mga anak niya na mapuntahan si Lorenzo. Maya-maya ay tinungo na niya ang kwarto ng mga bata. Paglabas ni Diwata ng silid ng mga anak niya, ay nakita niyang nakasandig sa gilid ng pinto si Lorenzo. Nandito ako para sabihing magsha-shopping tayo sa mall, kasama ang mga bata. Imporma nito. Dapat lang nakasama ang mga bata, no? Ayaw kong isipin nilang magjowa tayo. Bulong niya sa huling sinabi. But before tayo magpunta sa mall, dadaan muna tayo sa Elman Power Agency. Kailangan natin pumili ng mga nani ng quadruplets. Okay, after sa mall, saan naman tayo pupunta? Kakain tayo sa labas, then uuwi na tayo. Siya nga pala, sa susunod na buwan ng pasukan, hindi ba? Bala ko sanang i-enroll sa High Top Academy ang mga bata. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman. Gusto ko rin namang ipasok sa magandang paaralan ng mga anak natin. Pero dahil hindi na katulad noon ang buhay namin, kaya hindi na kaya ng budget ko kung sa private school ko sila ipapasok. At nagpapasalamat ako dahil pinipili mong the best para sa kanila. Of course, pipiliin ko makakabuti sa kanila. Hindi ko naranasan ang makapasok sa mga exclusive school. Kung hindi lang siguro ako matalino noon ay maging sa university na ako makakapasok. Natahimik si Diwata at nakatitig lang siya kay Lorenzo. Noon pa man ay humahanga na siya dito. Masipag na ay matalino pa si Lorenzo. Napapagsabay nito ang pag-aaral at trabaho. Kaya heto at nagbunga rin ang mga pagsisikap nito noon. Pero nagtataka rin siya kung bakit napakabilis naman ata ng pagyaman nito. 7 taon pa lang naman ang nakararaan. Ganoon ba ito kabilis umasenso sa pag-aabogado? Tayo na't baka kanina pa tayo hinihintay ng mga bata. Excited pa naman ng mga yun na mamasyal. Aya na niya dito kaysa isipin kung bakit mabilis itong yumaman. Mabilis nang naligo ang quadruplets sa pool. Mas excited ang mga itong umalis at mamasyal. Sa totoo lang ay mabibilang sa daliri na nadala ni Diwata ang mga ito sa mall at napakain ng masasarap. Paglabas nila ng bahay ay nakasakay na ang quadruplet sa brand new Toyota Land Cruiser ni Lorenzo. Siya ang nagmamaneho at katabi niya si Diwata. Habang ang quadruplets ay nasa backseat, prenteng nakaupo roon at lahat ay mababakas ang excitement sa muka. Pasulyap-sulyap si Lorenzo sa katabing babae habang nagmamaneho. Tahimik lang ito at tila ba nahihiya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Diwata. Ayos ka lang ba, Diwata? Ha? Oo naman. Naninibago lang talaga ako. Matagal na rin kasi nung huli ako makasakay sa ganito kagarang sasakyan. Malungkot nitong sabi. Diwata, kung gusto mo nang kausap, huwag kang mahihiyang lapitan ako. I'm just here, willing to listen to your problems, okay? Hindi kita huhusgahan. Sincero niyang sabi dito. Isang ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Hindi ko alam kung handa ba akong sabihin sa ibang nangyari sa pamilya ko. Pero sana magkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang lahat. Basta ito ang lagi mong tatandaan. Nandito lang ako, Diwata. Maybe I was hurt when you left. Pero it's been 7 years. Nakapag-move on na ako. Magsimula ulit tayo, kasama ang mga bata. Salamat, Lorenzo. Sabi nito, hindi na ito muling nagsalita. Pagdating sa manpower agency ng mga nani, agad silang inasikaso ng may-ari at dinala sa interview room ng agency. Sakto na maraming aplikante ng oras na yon, kaya makakapamili agad sila ng i-hire. Isa-isa nilang binasa ang mga dokumento na ipinasa sa kanila ng 10 babaeng nasa harapan na nila ngayon. Diwata, ikaw na mag-decide kung sinong kukunin natin sa kanila. Kilala mo ang mga anak natin. Ikaw ang nanay nila, kaya alam kong mas alam mo kung sinong nababagay na mag-alaga sa mga anak natin. I don't mind kahit tig-isa sila o kahit ilan pa ang kunin mong nani. Sabi ni Lorenzo kay Diwata. Kailangan muna natin silang interviewin, Lorenzo. Gusto ko maalagaan ng mabuti ang mga bata. Yeah, gusto ko ring matutukan ng bawat isa sa kanila. Lalo na't pasokan na rin sa susunod na buwan. Kaya sige, 4 ang kunin natin. Marami na yata ang 4, Lorenzo. Pwede namang 2 lang. Tigda-2 sila ng aalagaan. Malalaki na naman ang mga bata, hindi na masyadong alagain.
Saka ang mas kailangan natin ay yung pwede silang maturuan sa aralin nila if ever na pareho tayong may ibang inaasikaso. Ikaw ang bahala. Halika't samahan mo akong mag-interview. Hinawakan niya ang kamay ni Diwata at sabay silang nagpunta sa bakanting upuan para kausapin ang mga nag-a-apply bilang nani ng mga anak. Makalipas ang 1 oras at kalahati ay nakapili na rin sila. Sina Mariam at Lorena ang napili nilang maging nani ng quadruplets at pwedeng maging tutor din ng mga bata dahil mga undergraduate ang mga ito sa kolehiyo. Dadagdagan na lamang ni Lorenzo ang sweldo ng dalawa para sa tutorial job ng mga ito. Pagkatapos nila sa agency ay nagpunta na sila sa mall. Kaya naman masayang-masaya ang mga bata. Yay! Gusto ko ng maraming damit. Paypay yung pang princess din. Excited na sabi ni Marikit. Gusto ko naman maraming cars, Papay. Wika naman ni Malakas. Airplanes! Airplanes! Ani makisig. Barbie po sa akin, Papay. Damit, toys, at mga gamit ko sa school po. Gusto ko Barbie lahat ang design. Si Mariposa naman ang nagsalita. Anything you want, kiddos. It's all on me. Sabi niya sa mga ito. Yay! Nagtatatalo na sigaw ng 4. Namimili na sila sa 3rd floor ng mall kung saan makikita ang children's department at toys department. Tahimik lang sa gilid niya si Diwata, pero kitang-kita niya ang ningning sa mga mata nito habang binabantayan ng quadruplets. Diwata, anong gusto mo? Mamili ka na rin. Wala kang mga damit at gamit sa katawan, di ba? Hinawakan niya ang kamay nito at pinaharap sa kanya. Ayos na yung mga binili kong ilang perasong damit. Thank you. Ang mahalaga mga bata. Hindi mo ako cargo, Lorenzo. Nakayuko nitong sabi. Ano ka ba, Diwata? Huwag ka namang ganyan. I'm sorry kung napagsalitaan kita ng masama. Gusto ko makabawi sa'yo at sa mga bata. Lorenzo, hindi ka ba galit sa akin? Well, aaminin ko namang nagalit ako sa'yo noon. Hindi ko alam ang rason kung bakit mo ako iniwan. Hindi mo rin sinabi sa akin na may anak tayo. Anong gusto mong maramdaman ko? Matuwa? Pero na-realize ko na may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin. May mga rason ka kung bakit mo yun ginawa. Just give me a chance na ipakita sa'yo hindi ako naghihigante, please. All I want is makabawi sa mga anak natin. At kung pwede sana, maibalik ang pagmamahal mo. Sandaling natahimik si Diwata at kalaunan ay napabuntong hininga. Okay, ang totoo, marami talaga akong kailangan bukod sa damit. Kaya sige, pumapayag na akong bilan mo ako ng mga gamit. Pero utang to hindi bigay. Babayaran kita sa oras na makahanap ako ng trabaho. Tutal may mag-aalaga na naman sa mga bata. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. Hindi naman ako ibang tao, Diwata. Basta. Kung ayaw mo, edi wag mo na lang akong bilhan. Basta maghahanap na lang ako ng trabaho. Tumatanggap naman sila kahit na undergraduate. Hindi ka ba nakapagtapos ng college? Hindi ko na naituloy ang kurso ko dahil buntis ako noon at hindi na ako sinuportahan pa ni Daddy. Gustuhin ko mang magpatuloy, hindi ko na rin nagawa. Wala kasi akong ibang aasahan sa mga bata. Diwata. Muli na namang kumirot ang kanyang puso dahil sa nalaman. Gago talaga siya. Nagalit siya dito. Pinuno niya ng puot ang kanyang puso at tuluyan niyang binitiwan si Diwata. Kung sana inalam niya ang dahilan kung bakit siya nito iniwan, siguro ibang naging takbo ng buhay nila. Pero hindi na niya maibabalik pa ang nakaraan. Tumalikod si Diwata sa kanya para itago ang sakit. Pero hindi niya kinaya. Inisang hakbang niya si Diwata at niyakap ito mula sa likod. Siya ang nasasaktan para dito. I'm so sorry, Diwata. Ang laki kong gago. Sarili ko lang ang iniisip ko ng mga panahong iniwan mo ko. Hindi man lang kita inisip kung anong nararamdaman mo. God, Diwata, gusto kong saktan ang sarili ko. Ang laki kong gago. Niyakap niya si Diwata. Tahimik lang ito habang nakayakap siya dito. Pagkatapos nilang mamili sa mall, ay hindi na niya itinuloy ang pagkain nila sa restaurant. Nag-take out na lang sila ng pagkain para sa kanila. Pagkatapos kumain ay agad na nakatulog ang quadruplets dahil napagod ang mga ito sa pamimili. Nauna nang pumasok si Diwata sa kanyang silid. Nagpaiwan si Lorenzo sa kusina dahil ipagtitimpla niya ito ng gatas. Yun ang isa sa gustong-gusto nitong ginagawa niya, ang ipagtimpla to ng gatas. Dala-dala ang baso ng gatas ay pumasok na si Lorenzo sa kanyang silid. Nakita niya ang nagkalat na paper bag sa carpeted floor.
Diwata, alam kong pagod ka, kaya pinagtimpla kita ng gatas. Sabi niya dito. Nakaupo ito sa gilid ng kama at inaayos ang mga damit na pinamili nila. Tiningnan siya nito at kininginitian. Mukhang kilala mo pa rin ako hanggang ngayon ah. Salamat, Lorenzo. Wala yun. At saka mukhang kuhang-kuha ko pa naman ang timpla na gusto mo. Ginagawa mo ba to dahil naaawa ka sa akin? Malakas siyang napabuntong hininga dahil sa sinabi nito. Ayan ka na naman. Bakit ba palagi ka nalang nag-overthink? Palagi mo nalang pinangungunahan ang iniisip ko. Noong una, ang sabi mo gusto kong maghiganti sa'yo. Ngayon naman naaawa ako sa'yo. Pwede bang ibang dahilan kaya ako to ginagawa? At ano naman ang pwedeng maging dahilan, ha Lorenzo? Lumapit siya dito at tinitigan niya ito sa mga mata. Gusto mo bang malaman kung anong dahilan kung bakit ko to ginagawa? Seryoso niyang tanong dito. Nanlalaki ang mga mata ni Diwata. Nakita nitong iba't ibang emosyon sa mga mata ni Lorenzo. Gusto kong malaman, Lorenzo. Ano nga bang dahilan mo? Sabihin mo nga. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko ang dahilan ko? Hindi ko alam, Lorenzo. Please, Diwata. Kahit ito lang paniwalaan mo. Nakikiusap ako. Sabihin mo kung bakit mo to ginagawa. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang hinalikan. Ginagawa ko lahat ng to dahil hanggang ngayon mahal pa rin kita, Diwata. Sinabi ko na yan sa'yo kanina sa mall, di ba? Liligawan kita ulit. Ipapakita ko sa'yo na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Let's start over again. Mahal mo pa ba talaga ako? Tumango ang lalaki. Hindi ako naniniwala, Lorenzo. Maniwala ka, Diwata. Kinamuhian kita nang iwan mo ko. Inisip ko kasi na iniwan mo ko dahil sa estado ng buhay ko. Alam mong hindi yan totoo, Lorenzo. Alam ko. Kaya lang, pinangunahan ako ng sakit na nararamdaman ko. Nang ibabaw ang galit sa puso ko. Ang galit ko at ang maling akalang nagtulak sa akin para umangat sa buhay. Pero nang makita kita ulit, muli mong pinatibok ng napakabilis ang puso ko. Muli mo na naman akong binaliw. Ikaw lang ang babaeng kayang palabasin ang lahat ng emosyon ko. You make me fall in love again. Mahina siyang natawa at nagkamot ng ulo. Ewan ko ba kung bakit hindi kita magawang kalimutan. Ang dami namang magagandang babae sa paligid. Di dun ka na sa magagandang babae sa paligid. Bakit naman nagtitiis sa isang katulad ko na patapon na ang buhay? Hey, huwag ka namang magselos agad. Hindi ko sila gusto kahit na gaano pa sila kaganda. Hindi naman nila kayang patibukin ng puso ko eh. Hindi ako nagsiselos, Lorenzo. Umalis ka na nga dyan. Akin na yung gatas ko at lumalamig na. Hindi ka pa rin nagbabago. Halatang halata pa rin kapag nagsiselos ka. Tigilan mo ako. Tabi dyan at inaayos ko pa tong mga gamit ko. Magkano bang utang ko sa'yo? Huwag ka mag-alala at hindi naman kita tatakbuhan. At sinong may sabi sa'yong papayag ko kung takbuhan mo? Akin ka na ngayon, Diwata. Sabi niya at mabilis niyang kinabig ang bewang nito. Muntik pang mabitiwan ni Diwata ang baso. Mabuti na lang at agad yung naagapan ni Lorenzo. Bukas na yung ginagawa mo, Diwata. Matulog na tayo, okay? Magbibihis pa ako. Mauna ka nang matulog. Nope, hihintayin kita. Pwede bang yakapin kita? Yakap lang naman eh. Promise, hindi kita gagapangin. Itinaas ni Lorenzo ang kaliwang kamay para mangako. Gago, kanang kamay dapat ang itaas mo. Sinungaling ka talaga. Malakas siyang natawa sa sinabi nito. Pinapatawa lang naman kita. Sige na, magbihis ka na at tabihan mo ako rito sa kama. Nagpa-puffy eyes siya dito. Inirapan siya ni Diwata sabay pasok sa banyo para magbihis. Malapad naman siyang napangiti. Makukuha rin kita, Diwata. Ipagpapatuloy natin ang pagmamahalan natin dalawa. Hindi na kita susukuan. Ipaglalaban ko ng pagmamahalan natin dalawa. Pangako niya sa sarili. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Diwata dahil sa mainit ng mga brasong nakapulupot sa kanya. Napangiti siya nang matitigan ng gwapong mukha ni Lorenzo. Ang hirap pigilan ng nararamdaman niya para dito. Pero hindi siya dapat bumigay. Ayaw niyang magkamali ulit. Ayaw niyang saktan ito at baka hindi na nito kayanin pa. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Salamat at hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ako. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang ginawa ko sa Diyos dahil hindi mo ako kinasuklaman. Mahal pa rin kita, Lorenzo. Wala akong ibang lalaking minahal kundi ikaw lang. Kahit kailan, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. 7 taon man ang nagdaan. Marahan niyang hinalikan sa labi ang lalaking tanging minahal at saka sumiksik sa mga bisig nitong nakayakap sa kanya.
Ang sarap sa pakiramdam. Kung pwede nga lang sana na habang buhay na lang siya sa bisig nito ay gagawin niya. Nakangiti siya nang ipikit ang mga mata. Ang hindi alam ni Diwata ay narinig ni Lorenzo ang lahat ng sinabi niya. Kaya naman nagkaroon ng pag-asa si Lorenzo. Desidido na ito. Itutuloy nito ang panliligaw. Late na nang magising si Diwata. Wala na si Lorenzo sa tabi niya. Agad siyang bumangon at naligo. Magaan ang pakiramdam niya ngayong araw. Bumaba na siya at tinungo ang sala. Agad siyang nakita ni Lorenzo. May mga kasama ito. Tumayo ito at nilapitan siya. Good morning, love. Siya nga pala, nandito na ang mga magbabantay sa mga bata. Kinausap ko na sila sa mga dapat at hindi dapat gawin. Baka may sasabihin ka pa sa kanila patungkol sa mga anak natin. Sabi nito pagkatapos siyang halikan sa pisngi. Namula naman ang mukha niya. Bawal ang mga bata sa junk foods at soft drinks. Lagi niyong i-check ang likod nila at baka natutuyuan na ng pawis. Basta ang importante sa akin ay naaalagaan sila ng maayos at natuturuan sa aralin nila. Sabi niya kina Mariam at Lorena. Sige po, ma'am. Sagot ni Lorena. Huwag niyo na akong tawaging ma'am. Magkatulad lang naman tayo dito. Don't mind her. Si Diwata ang reyna ng bahay na to. Sabi agad ni Lorenzo sa dalawang yaya. Pinanlakihan ito ni Diwata ng mga mata, pero nakibit-balikat lang ito. Hinayaan niya na lang para hindi na humaba pa ang diskusyon nila. Punta na kayo sa kwarto niyo. Pahinga na muna kayo at bukas niyo nabantayan ng mga bata. Total, narito naman kami. Sabi ni Lorenzo sa mga ito. Sige po sir, ma'am. Marami pong salamat. Pasasalamat ni Mariam. Nang makaalis na ang dalawa ay nagulat naman siya nang bigla siyang buhati ni Lorenzo. Lorenzo, ano ba? Ibaba mo nga ako. Saway niya dito. Nope. Ikaw ang reyna ko at pagsisilbihan kita, okay? Nagpaubayan na lang siya hanggang sa makarating sila sa kusina. Nagluto na pala ito ng agahan. Punong-puno ng kasiyahan ng puso ni Diwata. Sana lang talaga ay habang buhay na silang ganito. 4 na buwang nanligaw si Lorenzo kay Diwata. Pinatunayan niyang mahal na mahal niya ang babae at wala siyang intensyong masama rito. Ang mga bata naman ay pumapasok na sa paaralan. Gustuhin mang magtrabaho ni Diwata ay hindi niya ito pinayagan. Gusto niyang mag-aral ito ulit para matapos nito ang kursong matagal na nitong pinapangarap. At yun ay ang maging isang artist. Habang siya naman ay patuloy na naging legal advisor ng mga malalaking kumpanya. Hindi na siya tumatanggap ng malalaking kaso dahil busy din siya sa pagpapatakbo ng high-tech innovation company. Isang Sabado ay may activity sa school ang quadruplets, kaya silang dalawa na lang ni Diwata ang nasa bahay. Day off din ng iba nilang kasambahay. Diwata, date naman tayo. Busy ako nung nakaraang linggo kaya gusto kong bumawi sa'yo. Alok niya dito, nasa veranda sila ng kanilang silid sa ikalawang palapag ng mansyon. Pwede naman, pero wag na kaya tayong lumabas. Dito na lang tayo sa bahay. At saka may sasabihin sana ako sa'yo eh. Anong sasabihin mo? Handa na akong sabihin sa'yo. Kung bakit iniwan na lang kita bigla noon. Kung bakit naghirap kami at kung bakit itinago ko sa'yo ang quadruplets. Talaga bang handa ka nang magsabi? Hindi naman kita minamadali. Ayos lang kung ayaw mo pang sabihin. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang pinisil. Mahal na mahal kita, Lorenzo. Wala namang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Ikaw lang talagang itinitibok ng puso ko. Napag-isip-isip ko na gusto ko nang palayain ng sarili ko mula sa nakaraan. Gusto kong isipin na ngayon at ang bukas kasama ang quadruplets. Nakangiti nitong sabi. Inilapit niya ang sarili kay Diwata at marahan itong hinalikan sa labi. Mahal na mahal din kita, Diwata. Masaya ako dahil ngayon ay handa ka nang magsabi sa akin ng lahat. Katulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, makikinig ako sa'yo. Humugot muna ito ng malalim na hininga bago nagsalita. Iniwan kita noon dahil ayokong mawala ang quadruplet sa atin. Simula nung maging tayo ay ayaw na ni Daddy sa'yo. Dahil nga mahirap ka lang at hindi mo raw ako kayang buhayin. Nang malaman kong buntis ako ay nalaman din ni Daddy. Pinapili niya ako. Ang ipagpatuloy ang relasyon nating dalawa. Pero ipapalaglag ko ang pinagbubuntis ko. Wala akong choice kundi ang piliin ng anak natin. Mas gugustuhin ko pang masaktan tayong dalawa kaysa ang mawala ang anak natin, Lorenzo. Naiintindihan na niya ngayon. Ang hirap ng desisyon na ginawa ni Diwata. Pero nagpapasalamat siya dahil pinili nito ang kanilang mga anak. Pero bakit naghirap kayo?
Imposible yun dahil malaki yung negosyo nyo at kilala rin sa business world ang daddy mo. Takang tanong ni Lorenzo. 3 buwan akong buntis nang mamatay si mommy. Hindi kinaya ni daddy ang pagkawala ni mom. Para bang nawalan na siya ng ganang mabuhay. Mahal na mahal niya si mommy kaya para na rin siyang namatay. Napabayaan niya ang kumpanya namin. You didn't help him to move on? I did. Pero ano pa rin ba ang alam ko sa negosyo noon? Estudyante pa tayo noon, di ba? Saka kapag kaharap ko si daddy parang okay lang siya. But suddenly, I found out na nalulugi na ang kumpanya namin. Ang mga loans ni daddy sa mga banks, hindi na nababayaran. Tapos naging libangan na niyang sugal para pampalipas oras daw. Ang mga empleyado niya, nagrarally na dahil hindi pa napapasweldo ng tama. Parang isang bomba na bigla na lamang sumabog ang lahat ng problema namin noon. Hindi na ba talaga naagapan ng daddy mo ang problema? Hindi na. Sobrang laki na ng damage. Nagalisan na rin ang mga investors at shareholders namin. Pati mga client lumipat na sa iba. Para lang mabayaran ni daddy ang libo-libong empleyado niya para di siya makulong, nagbenta kami ng mga ari-arian. But still, it's not enough. May mga bangko pa na kailangang bayaran. Hanggang sa ibinenta na rin niya ang kumpanya na pinaghirapan nila ni mommy ng ilang dekada. Dahil sa nangyari, tanging bahay na lang ang natira sa amin. Ni kotse at mga alahas, wala na rin natira. So I decided to stop college. Kaysa dumagdag pa ako sa problema ni daddy sa pera. Nag-focus na lang ako sa mga bata. Naging okay naman kami. Kahit simple ang buhay, naging masaya si daddy kasama ang mga apo niya. Hanggang sa magkasakit si daddy. Dahil wala na kaming pera, na isang lako sa bangko ang bahay namin. Pero wala na ring silbi dahil namatay din si daddy. Dahil hindi namin nabayaran sa takdang panahon ng bahay, kaya kinuha yun ng bangko sa amin. Tanging ang mga bata na lang ang natira sa akin. Ngayon ay naiintindihan ko na. Nang araw ba na nakulong ka siyang pagkawala sa'yo ng bahay? No, ilang months na rin yun. Napilitan kami mangupahan sa maliit na apartment pero hindi enough ang pera ko kaya napalayas kami. Hanggang sa napadpad kami sa squatter na may maliit na paupahan. Pero kahit 1,000 lang ang upa kada buwan, hirap na hirap pa rin akong kitain yun sa pagkakahera. Umuupa pa ako ng taga-alaga sa mga bata. Nung nakulong ako, naghahanap ako nun ng trabaho kahit kasama ko ang quadruplets. Natanggal kasi ako sa store dahil umabsent ako. I'm sorry sa lahat ng pinagdaanan mo, Diwata. Wish I was there to help you. Okay lang. Dahil din naman sa mga nangyari sa buhay ko, naging mas matatag ako. At proud ako sa'yo. Pero bakit mo tinago sa akin ng mga anak natin, Diwata? Pwede mo naman akong kontakin anytime. Lalo na nung namatay na ang daddy mo. Itinago ko sila dahil ayoko maging hadlang kami para maabot mo ang iyong mga pangarap. Alam kong gustong-gusto mong maging abogado. At kung sinabi ko sa iyo ang kalagayan ko, baka wala ka sa posisyon mo ngayon. Dahil alam kong mas pipiliin mong magpakaama kaysa magpatuloy sa kolehiyo. Nung namatay na si daddy, sa dami ko na rin pasan na problema, nawala na rin sa isip ko na lapitan ka. Paliwanag dito. Hindi alam ni Lorenzo kung anong mararamdaman niya. Ang daming isinakripisyo ni Diwata para sa kanya. Samantalang siya, galit dito ang nangingibabaw. Mahigpit niyang niyakap si Diwata at pinupog niya ito ng halik sa buong muka. Dahil sa nalaman ko mas lalo kitang minahal, Diwata. Ikaw ang dahilan kung bakit naging successful akong abogado. It's all because of your sacrifices. Dahil kung sinabi mo sa akin noon na buntis ka, pananagutan kita. At tama ka, ikaw at ang mga anak na natin ang magiging priority ko. Pero iniba ng tadhana ang direksyon nating dalawa. Pangako ko, babawi ako sa lahat ng naging sakripisyo mo, Diwata. Mamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Salamat, Lorenzo. Sorry kung 7 taon kong tinago sa'yo, mga bata. Tapos na yun. Ang mahalaga, pwede na akong bumawi sa inyo. Teka, paano nga pala nalaman ng mga bata ang tungkol sa atin? Takang-taka ako nung pumunta sila sa office ko. Sabi nila, lagi daw nila akong nakikita noon sa mansyon na umiiyak at tinitingnan ng picture mo. Pero bakit alam nila na ako ang papay nila? Sinabi ko sa kanila nung minsan nahuli nila akong tinitingnan ng picture mo. I thought nakalimutan na nila yun dahil 3 years old pa lang sila noon. Hanggang sa nung nasa kulungan ako, pinahawakan ko muna sa kanilang bag ko. Naroon ang wallet ko na may picture natin. May pangalan natin yun sa likod. Sabi ni Marikit, nagpatulong daw sila dun sa isang mabait na polis na hanapin ang pangalan mo sa Google. Doon nila nakuha ang address ng law firm mo. Ginamit din nila yung pera ko sa wallet para ibayad sa taxi
At ayaw daw silang ihatid ng mga pulis sa office mo. Such smart kids. Natakot lang ako noon for them dahil wala silang kasamang matanda. Baka kakukunin sila ng mapagsamantalang tao. Alam nila kung paano iligtas sa mga sarili nila, Lorenzo. Nung nasa mansion pa lang kami, habang nagtatrabaho ako sa mall, sila ang naiiwan kay Daddy. Daddy taught them to be smart and brave at huwag makipag-usap sa strangers. So laki pala sila sa lolo. Kaya pala nagtataka ako at English sila ng English. Naalala ko nung nakaharap ko ang daddy mo. Dudugong ilong ko kaka-English niya habang galit na galit sa akin. Yes, saka mahilig din kasi silang manood ng English cartoons saka magbasa ng English children's book. I'm really so proud of you, Diwata. Sana rin nakapagpasalamat ako sa daddy mo dahil naalalayan ka niya sa mga bata habang nagtatrabaho ka noon. Well, siguro naman nakikita nila tayo ni Mommy. I'm sure masaya sila at nagsisisi na pinaghiwalay tayo noon. But I don't blame them anymore. Kinalimutan ko na ang past. Parents are parents. Gusto lang nilang mapabuti ang mga anak nila. Nagkakamali lang sila minsan but it's okay. Tumibay din naman ako dahil sa mga nangyari. Yeah, ngayon na parents na rin tayo. Maybe mauunawaan na din natin sila. Ikaw, Lorenzo, how can you be so successful in just 7 years? Well, hindi naman ako yayaman ng ganung kabilis kung abogado lang ako, Diwata. Ang totoo, I've met my biological father before he died. May father na hindi ko alam na nag-e-exist pala at may sinasabi sa buhay. Di ba alam mo naman na si mama lang ang kasama ko sa buhay? But suddenly, my father appeared in the picture. Hinanap niya ako. Like what happened to us? Dahil sa magkaibang estado sa buhay, pinaghiwalay sila daw ni mama ng mga magulang ni papa. Nung malaya na sa magulang si papa, hinanap niya kami. Too late, hindi na niya inabot si mama. Pero bumawi siya sa akin. Then, iniwan niya sa akin lahat ng ari-arian niya, pati pamamahala sa kumpanya niya. I'm sorry pala sa nangyari kay tita at papa mo. Pang teleserye pala ang buhay mo, Lorenzo. Yeah, may twist, no? Sa'yo din. Sorry din sa nangyari sa parents mo. Ipangako natin na hindi natin nahadlangan ng kaligayahan ng mga anak natin kapag natuto na silang magmahal. Kahit ano pang estado ng taong mahal nila, hindi natin gagawin ang ginawa ng mga magulang natin. I promise. Good. But anyway, may isang tanong lang ako sa'yo, Diwata. Anong tanong yan, Attorney Lorenzo Sebastian? Nakangiti nitong sabi sa buong pangalan niya. Lumuhod siya sa harapan nito at inilabas ang singsing na kay tagal na niyang tinago. Will you marry me and be with me forever, Diwata Marasigan? Puno ng pagmamahal at pagsusumamo na tanong niya dito. Oo naman, Attorney Lorenzo. Pakakasalan kita. Matagal ko tong pinangarap. I love you so much. Umiiyak nitong sagot. Isinuot agad ni Lorenzo ang singsing sa daliri ni Diwata at mariing hinalikan ang labi ng nobya. Thank you for making me the happiest man on earth, love. Anong klaseng kasal ba ang gusto mo? Garden wedding, church wedding, or beach wedding? Mamili ka lang at gagawin ko. Ano ka ba? Kahit simpleng kasal lang masaya na ako. Ikaw naman ang lalaking pakakasalan ko eh. Nakangiti nitong sagot. Muli ay naglapat ang kanilang mga labi. Makalipas ang halos 5 buwang preparasyon sa kasal, ay sa wakas ikakasal na nga sila. Bumalik na rin si Diwata sa pag-aaral. Mas naging extra sweet din si Lorenzo sa kanya, kaya araw-araw siyang nanguhulog sa lalaking magiging kabiyak ng kanyang puso. Isang beach wedding ang naging kasal nilang dalawa na ginanap sa private island de Lorenzo sa Batangas. Hindi ganun karami ang bisita dahil gusto nila ay intimate wedding. Pagkatapos ng kasal, ay dumiretso na sila sa reception area. Doon ay nagkakasiyahan ng mga tao. Marami ring bumabati sa kanila. Pagod na pagod sila pagkatapos ng handaan. But it's all worth it. Ngayon ay isa na siyang Mrs. Diwata Marasigan Sebastian. Pumunta ang mag-asawa sa inuukupang silid ng quadruplets. Napangiti sila nang makitang handa ng matulog ang mga ito. Napagod din sa kakalaro. Hi kiddos, inaantok na ba kayo? Tanong ni Lorenzo sa mga anak. Papay, mamay, congratulations po! Masayang bati ni Mariposa sa kanila. Napangiti naman siya. Maraming salamat mga anak. Siguro kung hindi niyo pinakialaman ng mga gamit ko, hindi natin makakasama ang papay niyo. Sabi naman ni Diwata sa mga ito. Sorry po mamay at hinalungkot namin ang mga gamit mo noon. Gustong-gusto lang po talaga naming matulungan ka. Paumanhin naman ni Malakas.
Ayos lang yun mga anak. Malaking tulong ang ginawa nyo. Dahil sa inyo kaya happy family na tayo. Pero matulog na kayo, okay? At bukas mamamasyal tayo. We will explore this island. Mamamasyal din tayo sa bayan. Yay! Sabay-sabay na hiyaw ng mga bata. Isa-isa na lang niyakap at hinalikan sa noo ang quadruplets bago sila lumabas ng silid. Nang makapasok sila sa kanilang silid ay agad siyang niyakap ni Lorenzo na siyang ikinangiti niya. Hoy, Attorney Sebastian, bakit naman parang gigil na gigil ka ha? Biro niya dito. Napatagilid ang ulo niya nang halikan siya nito sa leeg. Love, ilang buwan din naman ako nagtiis na wag kang akinin. Nirerespeto kita lalo na't hindi pa tayo kasal. Alam mo bang kapag katabi kita sa pagtulog, todo saway ko kay Junior palagi. Pero ngayon, hindi na ako magtitimpi pa. Hindi kita palalakarin bukas, love. 7 years kong hinintay yung pagkakataong to, love. Paos na sabi nito habang dinadampian ng halik ang leeg ng misis. Lorenzo? Sigaw niya sa pangalan ng asawa. You can't stop me now, love. Ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba. Hindi ako titigil sa pagmamahal sa'yo at kahit kailan na hindi kita pagsasawaan dahil hindi naman katawan mo at ang bagay na yun ang minahal ko sa'yo, kundi kung sino ka. Wow tumatagal nagiging sweet na corny ka na. Gusto ko lang kasing ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal, misis ko. Ipinikit ni Diwata ang mga mata nang halikan siya ni Lorenzo sa labi. Bawat hagod ng labi nito sa katawan niya ay nagbibigay ng bolta-boltahing kuryente. Walang kupas na pagmamahal ang hatid ni Lorenzo sa kanyang buong sistema. At ng gabing yon ay muli nilang pinag-isa ang mga katawan at pinakawalan ang nagbabaga nilang pagmamahal sa isa't isa. Makalipas ang 2 buwan, nakatitig si Diwata sa refleksyon niya sa salamin. Katatapos niya lang sumuka. Namumutla ang mukha niya at pamilyar na pamilyar sa kanya ang nararamdaman niya ngayon. Hindi kaya buntis ako? 2 buwan na rin akong hindi dinadatnan. Kausap niya sa sarili. Ilang sandali pa ay napangiti siya. Paniguradong matutuwa si Lorenzo kapag sinabi ko ang magandang balita sa kanya. I should buy a pregnancy test para magulat siya. Sabi niya at mabilis na nag-ayos ng sarili. Kahit medyo nahihilo ay porsigido siyang umalis para magpunta sa butika. Mabilis lang siyang nakabalik sa bahay. Nasa paaralan naman ng quadruplets at nasa office si Lorenzo. Halos manginig ang tuhod ni Diwata nang makita ang 2 linya sa 3 pregnancy test na binili niya. Thank you God. Thank you for this gift. Umiiyak niyang pasasalamat sa Panginoon habang nakamasid sa mga pregnancy test. Inayos niya ang sarili at dinampot ang 3 pregnancy test sa tops. Naghanap siya ng gift wrapper at binalot na parang candy ang 3 pregnancy test. Excited na siyang sabihin sa asawa ang pagdadalang tao niya. Kinahaponan ay sabay na dumating ang quadruplets at si Lorenzo. Minsan kapag hindi busy ang asawa niya, ay ito ang sumusundo sa mga anak sa school. Hi mga anak, how's your school? Tanong niya sa mga bata. Ayos lang po, mamay. Palagi po ako nakakasagot sa mga tanong ni teacher. Nakangiting sagot ni Mariposa. Very good naman ang mga anak ko. Ako po, perfect sa test namin, mamay. Pagmamalaki naman ni Mariposa. Mamay, may crush na po ako sa school. Sagot naman ni Malakas. Nagulat siya sa sinabi nito. What? You're still a baby, Malakas. You're mama's baby boy. Bakit crush agad ang pinag-iigi mo, baby, ha? Ito kasi ang bunso sa 4. No, mamay. Gusto ko po siya at diligawan ko na po siya. God, Lorenzo, ano bang nangyari dito sa mga anak mo? Ang bata-bata pa may crush na. Subong niya sa asawa ng ngiti-ngiti. Wala tayong magagawa. Mana yan sa akin. Matinik sa chicks. Anito. Lorenzo, enabler ka talaga. Mamay, papay, si Malakas may crush lang. Ako po, may girlfriend na. Pagmamalaki naman ni Makisig. Halos himatayin si Diwata sa gulat. Mukhang hindi siya ang susurpresa sa mga anak dahil siya pa ang nasurpresa sa mga pinagsasasabi ng mga ito. Makisig, Malakas. Magkakaroon tayo ng bonding ha. For boys only. Tuturuan ko kayo ng mga pinagbabawal na teknik. Wika ni Lorenzo. Malakas itong sinapak agad ni Diwata. Manahimik ka nga dyan. Kung ano-anong tinuturo mo dyan sa mga anak mong lalaki. Subukan mong payuhan ng mga yan ng teknik na yan. Malilintikan ka sa akin. Napakamot naman sa ulo si attorney. Sabi ko nga, kakausapin ko sila na wag na munang babaeng iniisip, love. Yun. Tigilan mo ako, Lorenzo.
Mga bata, magbihis na kayo at pagkatapos ay kumain na kayo ng merienda, okay? Mariam at Lorena, pakialalayan na lang sila. Salamat. Sabi niya sa mga ito. Hinila niya si Lorenzo papasok sa kanilang silid. Umupo ka at may sasabihin ako sa iyo, mister. Seryoso niyang wika dito. Anong sasabihin mo, misis? Bakit parang may kasalanan ako? Papayuhan ko lang naman yung mga anak natin. Promise, payo ng amang sasabihin ko, hindi payo ng babaero. May takot nitong tanong. May kasalanan ka talaga sa akin. Kinuha niya ang regalo niya dito. Ano yan, love? Buksan mo yan. Diyan mo malalaman kung anong kasalanan mo. Love naman, wala akong kasalanan sa'yo. Hindi ko alam kung kanino galing. Buksan mo na nga. Galit-galitan na sabi ni Diwata. Napanguso itong binuksan ng regalo. Nang tuluyang bubuksan ay natulala ito sa nakita. Ilang segundo rin itong hindi nakapagsalita. Love, anong ibig sabihin nito? Nauutal nitong tanong sa misis. Ano sa tingin mo? Malapad siyang napangiti. You're pregnant. You're pregnant, love. Yes! Yes! Malakas na sigaw nito at mabilis siyang niyakap. God, you make me happy again, love. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin ang mga anak natin at ang bagong anghel na dadagdag sa pamilya natin. Mahal na mahal din kita at ang mga anak natin. Of course, mamahalin natin at aalagaan ng sabay ang ating munting anghel. At this time, maaalagaan mo na ang bibi natin sa sinapupunan ko. Mararanasan mo nang hindi mo naranasan noon, lalo nang ibigay ang cravings ko. Kinuha niya ang kamay ng asawa at inilagay sa impis pa niyang tiyan. Napapikit siya ng mariin ng halikan ng asawa. Punong-puno ng kasiyahan ng kanilang mga puso. Anything for our baby, my wife. Kahit ano pang cravings mo, ibibigay ko. I love you, my Diwata. Nagyakap sila at pagkatapos ay pinuntahan ng quadruplets. Makalipas ang 10 taon ay marami nang nangyari. May 5 anak na sina Lorenzo at Diwata. Nakapagtapos na rin si Diwata ng kursong gusto niya. May sarili na siyang negosyo na may kinalaman sa art. Sinusuportahan at tinutulungan siya ni Lorenzo sa kung ano man ang nais niyang gawin. Pero sinisiguro niya na hindi siya nawawala ng oras sa mag-aama niya dahil ang mga ito pa rin ang priority niya. Hindi man naging madali ang kanilang pag-iibigan, ay sa huli, pinagtagpo pa rin sila ng tadhana sa pamamagitan ng kanilang mga anak. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.